Now, yung Fibonacci retracements is meron siyang magandang feature, ano. Pwede natin malaman if the pullback is shallow or the pullback is deep. So, meron dalawang klaseng pullbacks pagdating sa Fibonacci retracements. Shallow and deep. So, dito tayo sa shallow. Shallow pullbacks. So, in an uptrend, 23.6 and 38.2 Fibonacci levels are the bullish retracement levels. In other words, kapag ka pumunta dyan yung presyo, dyan nag-consolidate yung presyo at nag-hold yan, merong chance, mataas yung chance na magkaroon ng trend continuation. Tingnan niyo yung kulay gray na line. That's your trend continuation. Okay. So, merong, again, nandun yung mga elements natin. Meron tayong up move, and then meron tayong retracement, or meron tayong pullback. Yung red, dito nag-retrace siya sa 23.6 and then boom, nag-continue. Dito naman may up move 38.2 and then boom. Nag-continuation. Okay? Ano itsura nun? Parang ganito, no? So yung kaninang example sa 23.6 Fibonacci support pala yun. This is actually the example kanina eh. So, meron tayong prior move. And then, meron tayong retracement. And then, meron tayong continuation. Now, nag-continue na. After the fact na. Ito yung sinasabi ko sa inyong technique. Ito yung sinasabi ko sa inyong parang indicator or signal. Actually, ang Fibonacci retracements is after the so unang milestone na kailangan yung bantayan is yung price detachment. Okay? Price detachment. Second milestone is yung candle detachment. Nandito. Nakikita nyo ba? Candle detachment. Third milestone, para malaman nyo, nagagana na or pwede nyo na talagang gamitin yung Fibonacci, yung power ng Fibonacci retracement is kapag ka nag-breakdown na sa 23.6. Pagka nag-breakdown sa 23.6. In other words, itong 23.6 is gamitin nyo siyang level para malaman nyo na nagpo-pull back na talaga nung malalim yung presyo. Kasi actually, ito, hindi to pwedeng tawagin na legit pullback eh. Ito, hindi to legit pullback. This is just a momentary pause. Ang pullback is below it. Okay, pagka nag-breakdown, merong actual na pag-breakdown sa 23.6. Dun na pwedeng gumana itong 38 and then yung iba. Okay, very important yun. Now, paano yun ina-apply sa trading? Ako kapag kunyari, nagtitrade ako ng mga ganyan, and let's say meron ditong confluence of a key level. Kunyari, may horizontal, bukod sa sa merong horizontal key level dito, kunyari parallel resistance, or this could be a psychological level na nag-cause sa presyo para bumagsak, inaantay ko munang kailangan mag-breakdown sa 23.6. Saka ako ngayon magte-trade ng razzle-dazzle. Saka ako i-activate, pwede na to for a razzle-dazzle. Kasi it's very important na magkaroon ng breakdown. Bakit? Para alam natin na may present na yung mga sellers. Kasi ang gusto nating ubusin dyan is yung mga sellers eh. Gusto nating ubusin yung mga sellers, yung hawak nila, yung mga... Siyempre sa isang uptrend, meron talagang mga nagbebenta dyan. Okay? So, merong mga early na mga gustong magbenta. Gusto natin mauubos yun. And siyempre may lakas yun. Papunta yun sa 38.2, 50%, 61.8. Ayun yung gusto natin maubos bago mag-continue yung trade, yung trend. Pero dito nga, may mga times na nagko-continue. So, ibig sabihin, kapag ka nag-continue ng ganito, hindi to legit na pullback. This is just a minor pause, momentary pause. Okay? We don't consider this 23.6 as a legit pullback. Tandaan nyo yun Kasi sa mga advanced lessons, when we go to, kunyari, sa price action trading, meron pa mga ibang mga signals and mga techniques kung paano malalaman kung legit na ba yung pullback or not. Kasi may mga setups na kailangan merong legit pullback
bago sila mag-activate. Parang razzle-dazzle. Okay? So ito, meron tayong legit pullback. Okay? So, this is 38.2. Kung titingnan 38.2, medyo malabo lang, ano? Kaya ako binilugan na lang, nilagyan ko na lang ng label. But that's 38.2% Fibonacci. And ayun, umabot pa actually ng 50% Fibonacci before nag-continue. So ito, as a trader, tingnan nyo to as a trader, ito yung application niyan. Merong dito, nag-react yung presyo dito, and then nagkaroon ng price detachment. Tama ba dun sa white? Nakita ba yung price detachment? Please type PD if nakita mo yung price detachment. Okay? Now, nagkaroon, the next candle, nagkaroon ng candle detachment, which is itong black. Please type CD. Please type CD. Itong black. Candle detachment. Saan siya nag-detach? Dito sa blue. Dito sa blue. And then during that move, nagkaroon ng breakdown sa 23.6%. Fibonacci. So ito, legit pullback na to. Okay, ramdam mo na. Nagpakita na yung mga sellers kasi na uptrend. If you're a pullback trader and Fibonacci trading kasi sa pullback ano yan pullback strategy. Kailangan mo makita yung sellers. Hindi sila pwedeng tatago. Kailangan meron may magbenta para maging healthy yung trend. Okay? So, kailangan mag-breakdown dito sa 23.6. So, ganun ko siya ginagamit. Ang palagi kong after ng price detachment, after ng candle detachment, ang next kong titignan, nag-breakdown ba sa 23.6 para makapag-trade ako. Now, itong trade ko could be a long or a short. So, regardless kung long or short, 23.6 yung parang indicator ko na malapit na akong mag-trade. Okay? Nai-gets ba? So, pag may mga times, dito naman, kunyari ka, paano gagawin mo dito? Kunyari, ganito yung presyo. Wala pa to. Hindi pa nag-breakout. Nandito pa lang. Tignan nyo, nakaupo lang siya. Oh. Nakaupo lang siya. Nakikita nyo ba? Nakaupo lang. Wala pa akong trade. Ayoko mag-trade dyan. Kasi hindi man nagpakita yung sellers. Saan ako magte-trade? Dito. Dito na. Okay, dito na ako magte-trade. So, isa sa mga nakikita kong mali na ginagawa ng mga students is yung meron silang trade dito sa 23.6. Only to find out, biglang babagsakan mamaya-maya, boom, doon nagpakita. Ano? So, dito, hindi binagsakan. Ibig sabihin, hindi pa tapos to. Itong move na to, itong impulse na to. Hindi pa tapos to. Okay? Sana mag-gets nyo yung wisdom behind it. So, let's talk about deep pullbacks naman. Okay? Ang deep pullbacks is nangyayari sa 61.8 and 78.6. And pagka umabot dito yung presyo, ibig sabihin, ina-assume na natin, ina-anticipate na natin na patay na yung coin. Patay na yung move. Pero syempre, meron pa, Kap, 100% true ba yun? Syempre, hindi. Unless otherwise stated by the market. Pwedeng mag-breakout pa rin yung presyo. Pero once na, the reason kung bakit kung bakit ina-assume natin na patay na, and ganito yung magiging move niya. Ito. Magba-bounce sa 61.8, bounce ng onte, and then boom. Babalik. Dito naman 78.6, bounce ng onte, and then boom. Napapansin nyo ba? Nasa crypto, parang ang movement ng crypto is mga pump and dump, mga parang Burj Khalifa. Parang ganito. Ganyan yung normal, Ganyan yung normal na move sa crypto. Ibig sabihin kasi noon, malakas to, itong red. Itong red, itong pullback, this is the force of your sellers eh. Pwersa to ng sellers. Okay, ito yung pwersa ng bears. And tingnan nyo yung pwersa ng bears, sa sobrang lakas, na break itong level na to, this is actually 23.6, hindi ko lang nalagay yung label, 38.2. This one is 50%, and this one is 61.8. Yung lakas ng sellers, di ba sabi ko nga sa inyo, dapat magpakita yung sellers. Ito nagpakita. Legit na nagpakita.
mga hayop. Pumunta sila ng pinapunta yung presyo sa 61.8. Now, kakailanganin ng matinding puwersa ng mga bulls para makarecover to, pa-breakouts. So mahaba-habang mahaba-habang lakaran yan. Hindi yan mangyayari in just one candle. Okay, 99% of the time. So kay Kembot yan pataas. Yan ang pag inabot yung 61.8. Kasi this is a very deep pullback. Especially itong 78.6, ito ngayon last line of defense. Yung sabi nila na pwede pa yan, pwede pa mag-uptrend. Pero once na umabot na ng 78.6, expect nyo na magde-dead na yan. Mag-new low na yan. Okay? Nagigets ba yon? Please type gets if gets. But again, unless otherwise stated by the market. Kapag sinabi ng market na pwede magre-recover pa yung price, may mga consolidations dito, mataas yung bounce, pwede mag-breakouts. Ibig sabihin nakabuelo na ulit yung mga bulls, yung mga buyers. Pero ang gusto kong matutunan nyo dito is gusto kong tingnan nyo yung red arrow. Those are your sellers. Okay? Nagpakita sila and ang lalim ng inabot ng presyo nung nagpakita sila. Mahirap i-recover yon. Pero may bounce play. Ayun, no? May pwede tayong pagkakitaan ito. Yan, pwede natin pagkakitaan yan. And syempre, yung short. This is your long trade. Long trade, and this one is your short trade idea. Yan. Gets ba yon? Gets ba yon? Paano naman pag nasa 50%? Pag nasa 50%, ine-expect natin na this is actually this is the neutral zone. Expect nyo na magsa-sideways yung presyo kapag inaabot yung 50%. Expect nyo na magsa-sideways ang presyo kapag inabot ang 50%. That being said, meron tayong demarcation line. If nagko-consolidate yung presyo above the 50% Fibonacci, bullish zone yun. Okay? If nagko-consolidate yung presyo below the 50% Fibonacci, bearish zone yun. In other words, always remember this. Yung 50% Fibonacci, that's your trend shift line. 50% Fibonacci, that's your trend shift line. Please type TSL. Pagdating sa Fibonacci trading. Pagka bumagsak na below 50%, i-expect mo na nagbago yung trend. It's either pa-downtrend na or pa-sideways. So, ganun siya. So, same thing din kapag sa kabaligtaran, sa bears. Kapag inabot na, nag-breakout sa 50%, expect mo na pwedeng maging bullish ulit. Okay? Demarcation line. So, that's your TSL.